Magluto naman tayo ng isang Filipino dish na tinatawag na chicken pastil na super nagte-trending ngayon. Kaya naman natakam ako at first time ko po itong gawin. Kaya pinaghalo ko na ang Thai style and Filipino style of my own version. So mayroon po tayong 1 kilong chicken breast. Nilagay ko na sa apoy at naghukay naman ako nitong aking tanim na luya. Nagpitpit ako ng 5 bawang, 1 medium size na sibuyas at slice ko lang ng malalaki yung ating luya. Isinama ko na rin yung tangkay dahil meron din itong taglay na flavor. Tamang-tama, kumukulo na kaya inilagay ko na yung ating mga ricado. At para lalong sumarap at mawala ang lansa, naglagay naman ako ng maraming paminta, dried bay leaf at asin. Pinakuluan ko lang yan ng 15 minutes sa malakas na apoy. After 15 minutes, tinanggal ko na muna sa apoy. Medyo pinalamig ko pa bago tanggalin from the soup. At gagawin ko naman yung ipapares kong sticky rice instead of ordinary rice. Ito po yung steaman nila or ginagamit nila pang steam sa kanilang sticky rice dito sa Thailand. So, steam lang po natin ito ng 20 minutes. Babalik ta rin natin after 10 minutes. Kung gusto niyo po makita yung full video kung paano gumawa ng Thai sticky rice na kinakain nila sa iba't ibang mga Thai dishes, makikita niyo po sa ating Facebook page, Mommy Will in Thailand. Inilipat ko na ang mga manok sa isang plato para totally palamigin bago natin ito himay-himayin. Luto na ang sticky rice kaya isasalin natin ito sa isang lagayan. So, ganito po ang itsura at texture ng ating Thai sticky rice kapag luto na. Buo-buo ang butil, maganda ang pagkakaluto, malambot at napakabango. Ngayon ay ihahanda ko na yung panggisa sa ating manok. Meron tayong 6 na butil ng bawang, medium size ulit ng sibuyas. Tinadtad ko lang ng ganyan kaliliit. And shout out po kay Ma'am Susan Ignacio Cruz watching from Sultan Kudarat, Maguindanao. Enjoy your day, lagi ko kayo pinapanood. Tamang-tama, sa Maguindanao po yata galing or may specialty ng recipe na ito. Please comment below kung tama po ako. Maraming salamat Ma'am Susan sa panonood. Sana ay mapanood nyo po ito. Susunod ay pinagpilas-pilas ko na po ang ating chicken dahil malamig na. So gusto ko pong ma-achieve yung mahahabang hibla kaya naman ginamitan ko na lang po ng kamay at dahil nga mabagal ay inabot na po tayo ng araw. Yun namang mga taba or skin ay in-slice ko po ng maliliit dahil gusto ko pong may kaunting taba-taba yung ating pastil. Nagpainit na ako ng mantika, inuna ko na ang bawang, kasunod ang sibuyas. Sinundan ko na rin ang paminta. Isinasabay ko po lagi ang paminta sa aking paggigisa para mas lumabas yung bango at aroma. Pagkatapos ay isinunod ko na rin ang luya at yung ating chicken. So, isinangkot-sa ko lang po muna yung ating karne para manuot yung lasa ng ating mga ginisang ricado. Ipaalala ko lang po, first time ko pong lutuin ang chicken pastil at hindi pa po ako nakakatikim before. So, ang akin pong ginagawa ay yung sarili ko na lang version. At kung mayroon pong mali o kulang sa aking ginagawa, please comment below para naman po malaman ko kung ano yung mas okay na gawin. So, nilagyan ko na rin po ng suka, toyo at kaunting asukal. Sinangkot-sa ko ulit para manuot din yung lasa ng toyo at suka sa ating karne. At kapag natutuyo-tuyo na siya, ay nilalagyan ko ng pasandok-sandok ako ng soup na pinagpakuluan natin ng chicken kanina para hindi mag-dry at para mas maluto pa. Mahina lang po dyan ang apoy dahil nga para hindi masunog o mag-dry yung ating niluluto. From time to time ay hinahalo-halo ko po siya at nagdadagdag ulit ako ng soup galing sa ating pinagpakuluan. Ngayon ay napakabango na po ng ating chicken pastil. Parang na-excite na ako dahil feeling ko ang sarap ng ating niluluto.
Kanina ay nagdagdag pa po pala ako ng kaunting Maggi seasoning at kaunting asukal pa dahil natabangan ako. So ngayon ay luto na, hanguin na po natin and let's try it kung masarap ba ang aking chicken pastilles. At tamang-tama, lumamig na rin po yung aking sticky rice na ipapares. Ito pong sticky rice na kinakain namin dito sa Thailand ay pangkamayan po siya. Ibig sabihin, kinakamay siya kapag kinakain. At kahit kinakamay po siya ay hindi siya dumidikit sa kamay dahil may tamang teknik at paraan kung paano lutuin yan. At may nabasa ako na chicken pastil daw ang tawag kapag ito ay nakabalot sa dahon ng saging with the rice. Kaya naman ipinatong ko rin sa dahon ng saging para ma-feel ko na chicken pastil talaga. And of course, hindi mawawala ang mangga na panghimagas. Yung ibang sticky rice ay nilagay ko po sa plastic bag para mapanatili kong warm at malambot yung sticky rice. So, kainan na! Ayan guys, kain na po tayo at yung mga anak ko ay kanina pa kumakain at nagustuhan po nila. Ayan, so ito po ang ating pastil na pinagsamang Filipino Thai version and my own version and recipe of pastil. Ayan, kain po tayo. Ang sarap. Sarap niya. Yummy, no? Yummy sa mic is okay. So, hindi ko alam kung ganito ba ang style ng pagkain ng pastil. Dahil hindi pa po ako nakatikim ng pastil dyan sa atin. Pero dahil ganito kumain ng sticky rice ang mga taga-Thailand, gagayahin ko na lang yung style nila. Ang sarap, grabe. So, sa mga mahilig po sa pastil, kung hindi nyo pa na-try ang sticky rice, subukan nyo po. I'm sure magugustuhan nyo. And, madali siyang kainin, oh. Madikit. Ganito po kumain ang mga taga-Thailand. Meron silang ibang klase ng pastil para siyang shredded pork na tuyo yung pagkakagawa. Sarap. So kung bago po kayo sa aking channel, please do subscribe. Follow nyo rin po ang aking Facebook page para sa mga ganap sa buhay ng isang Pinay nanay na nandito sa Thailand. How is it, girls? At ang aking mga anak. Tama ka? Ito ba yung ating sticky rice? Ito ba yung ating sticky rice? Ganyan namin kainin from supot. Dahil nga maraming nagtatanong kung wala daw silang basket katulad ng traditional na ginagawa ng mga Thai. Ano daw ang pwede nilang paglagyan? So sabi ko pwede po sa mga plastic bags and any container na merong takip. Para sa ganun ay mapanatili nating mainit-init, moist at hindi mag-dry yung ating sticky rice. Tingnan nyo, ang ganda niya guys. Sorry po sa aking kuko na punit. Ayan. Ang ganda ng texture niya. Madaling kainin. Hindi dumidikit sa kamay at mas masarap kaysa kanin. Kain ulit. Maganda siya kasi medyo ma-oil-oil. Medyo may mantika po siya. Sarap talaga. Gusto ko rin matikman ang original na pastil. Dahil, ayan, bumubulong yung aking anak. Pwede daw ba siyang humirit pa? Sabi ko, yes, marami sa kawali, anak. Marami tayong niluto. So yun lang guys. Thank you for watching. Sana natuwa na naman kayo sa panibagong video. Bye!